Palakpakan natin ng Panginoon, yung totoong palakpak na may kasamang pagsamba mula po sa ating mga puso. At maniwala po kayo, naririnig ng Panginoon ito pong mga palakpak po natin na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating sambitin po ito, mga salitang ito, nagmumula sa puso natin, pangako natin sa Diyos, at pangako po natin sa ating mga sarili. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama namin, hinihiling po namin ang presensya mo sa amin ngayong umaga. Hinihiling po namin ang pangungusap mo. Hinihiling namin po, Panginoon, na sumagitna ka po namin. Kailangan ka namin, Panginoon. Inyo po nawang alisin, pawiin, anuman po mga hadlang na ginagamit ng kaaway para hindi mo po kami makausap, para hindi mo po kami mahipo. Ngayon po umagang ito, Panginoon, hinihiling po namin, ikaw nga po, Panginoon, na siyang tunay na mangusap, magturo sa aming mga espiritu at sa aming mga kaluluwa. Take control of this worship service, O Lord, and may your name be glorified. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Maaari na po tayong magsiyo po. Alam niyo po, lahat ng ginagawa natin ay may purpose, kaya natin ginagawa. Anything that we do, may reason kaya natin ginawa ito. Halimbawa po, nanonood ka ng TV. Anong purpose mo? Ba't ka nanonood ng TV? Gusto mong ma-entertain, di ba? Gusto mong magpahinga. Di ba? May purpose yan. Naligo ka. Anong purpose? Ba't ka naligo? Gusto mong bumango kasi mabantot ka. No? Gusto mong makaramdam ng presko kasi masyadong mainit. Lahat po ng ginagawa natin may purpose. Nagpunta ka sa ospital. Bakit? Meron kang sakit o meron kang nararamdaman. May purpose. Hindi ko natin basta-basta ginagawang isang bagay dahil gusto lang natin gawin. Meron pong purpose ang lahat. Pumasok ka sa school, anong purpose? Di matuto. Pumasok ka sa restaurant, anong purpose? Di kumain. Lahat ng ginagawa natin may purpose. Anong purpose mo? Ba't ka nagpunta sa church? Malinaw ba sa atin ang purpose natin kung bakit tayo nagpupunta sa church? I'll tell you, ba't ka nagpunta sa church? Kung ikaw ay hindi pa Christian, kaya ka nagpunta sa church, gusto mong hanapin ang kaligtasan. No, gusto mong hanapin ang Diyos. Gusto mo na makarating sa langit sa pamamagitan ng paghahanap sa Panginoon. Kung hindi ka pa Christian. Kung Christian ka na, bakit ka nasa church? Nasa church ka para sumamba sa Diyos. Di ba? Nasa church tayo ngayon para ma-feed spiritually. Nasa church tayo, yun ang purpose natin, ma-feed spiritually. Kaya kapag ito po yung mga purpose natin, nagpunta ka sa restaurant, kumain ka, paglabas mo, ang purpose mo dapat is para mabusog. Paglabas mo, gutom ka pa rin, failed yung purpose. Di ba? Naligo ka, dahil ang purpose mo, guminhawa pakiramdam mo. Pero pagkatapos, hindi pa rin maginhawa pakiramdam mo, failed ang purpose. Ang purpose po natin, as I've been saying, kaya po tayo nasa church, gusto po nating ma-feed spiritually, gusto po natin maging stronger ang ating faith, gusto po natin mag-grow ang ating pong mga pananampalataya. Tama ba ako mali? Tama. Alam nga naman, di ba? Pastor, hindi yan ang purpose ko. Ano purpose mo? No, actually, minsan po, nangyayari po yan. Si Jesus, libo-libo ang sumusunod sa Kanya tuwing nagtuturo siya. Do you have any idea gaano karaming tao ang sumusunod kay Jesus kapag nagtuturo siya? Minsan, nagpakain si Jesus 5,000 na lalaki. 5,000 na lalaki. Hindi kasama babae, hindi kasama bata. Pagka mayroon may mga grupo, maski po itong group natin ngayon, anong mas marami? Lalaki, babae? Babae. Mas marami. So, noong time ni Jesus, yung 5,000 na pinakain niya na lalaki, sigurado, mas marami pa yung babae na hindi kumain. Hindi, actually, kumain din yun. Kaya lang, hindi binilang. Pero more than 5,000 ang pinakain ni Jesus. So pagpalagay na, 1:2. Di 5,000 tsaka 2 babae pa per one person. Di ilan na yun? 15,000. May bata pa. O di more or less, sabihin na lang natin 20,000. Do you have any idea gaano karaming tao yung 20,000? No, yung mga nagrarally, ganong kadami yan. 20,000 na katao. Pero alam niyo po, sa dami ng mga sumusunod kay Jesus, meron siyang napansin. Napansin niya na kahit marami itong mga sumusunod sa Kanya, iba-iba ang goal ng bawat sumusunod sa Kanya. Because of that, naisip ni Jesus,
kailangan ituwid. Ito mga almost 20,000 people na sumusunod sa akin, kailangan ituwid itong mga ito. Therefore, ituturo ko, sabi niya, tuturo ko ang parable of the sower, ang talinhaga ng manghahasik. No? Kaya niya po itinuturo yun, hindi ho para mag-evangelize. Tinuturo niya po yun para mag-soul searching yung libu-libong tao na sumusunod sa kanya. Hindi kayo para-pareho ng goal. Sabi niya, iba-iba ang gusto niyo mangyari. Now, tuturo ko yung parable of the sower para malaman ninyo, nung mga nakikinig sa kanya, mag-soul searching kayo. Sino kayo dito sa parable na ito? Kaya po pamagat na mensahe natin ngayong umaga ay hindi soul searching, kung hindi soil searching. How to grow from soil number 1 to soil number 4. Yun po ang goal natin at yun po ang goal ng church po natin. Matthew 13 verse 3b hanggang verse 9. Isang mabilis na pagbasa. Palagay ko po, familiar tayo lahat sa parable na ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa ron, sumipol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa, mababaw ang ugat. May mga binhi namang, verse 7, may mga binhi namang nalaglag sa may matinik na halaman, lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang binhing tumutubo roon. Verse 8, ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga ng may tig-100, may tagi-60 at may tig-30. Verse 9, ang kanya pong conclusion, makinig ang may pandinig. Yung conclusion ni Jesus. Meron po tayong pinag-uusapan dito na 4 na uri ng lupa na binanggit po ni Jesus. Yung unang-unang lupa, soil number 1, ito po yung tabing daan na soil. Ulit mo na, 4 muna yan. Soil 1, 2, 3, and 4. Yung una, ito po yung tabing daan, kalye, pilapil, no, pathway. Di ba? Kahit naman nasa bukid tayo, nasa gubat tayo, alam mo na daanan. Kasi merong nahahawi na mga damo-damo, kalbo na, yung part na yon. So alam nila, pathway. May nalaglag sa daan, tabing daan. Ano nangyari doon? Tinangay ng ibon. Sa soil number 2, ano naman nangyari? Anong uri ng lupa? Mabato yung lupa. Kasi minsan kapag ka nagbubungkal tayo o nagbubungkal yung mga magsasaka ng lupa, yung ilalim, hindi naman talaga inaabot na ng pagbubungkal, bato-bato pala yung ilalim, although nabungkal yung ibabaw. Ang ending, tumubo pero natuyo. Bakit natuyo? Dahil mababaw. Pangatlo, soil number 3, matinik yung lupa. At yung lupa na yung matinik, ibig po sabihin ng matinik, hindi maraming kumain ng isda. Ibig sabihin nun, may mga halaman na tumubo talaga doon. Kaya lang yung mga halamang tumutubo, mga matitinik na halaman, di ba? Ano ba mga halaman na matinik? Santan, o rosas. Tumutubo sila doon, matitinik. Kaso doon nahulog yung ibang binhi, tumubo din kasi may lupa, hindi rin mabato, kaya tumubo din. Kaya lang, sabay-sabay silang tumubo ng mga halaman na matinik. So sabay-sabay sila na nag-grow. Ang ending, lumago yung halaman, pero ano nangyari? Sinakal daw ng mga tinik. Nag-agaw-agawan sila sa nutrient ng lupa, no? Hindi siya makadiretso kasi humaharang sa kanya yung santan, humaharang sa kanya yung roses. May tinik nga ba yung santan? Santan ako na santan dito, baka mamaya mali ang... O roses na lang, burahin nyo na yung santan. Bonggambilya, tama ba? O yun, bonggambilya, no? Tumutubo yung halaman, tapos yung bonggambilya, tsaka yung roses. Ang ganda nga naman ng bonggambilya at roses, kulay pula, di ba? Kaya lang, matinik. Kaya tuloy hindi makapenetrate itong mga halaman na to. Ang ending, nasakal siya. Ang ending, nabansot din siya. Wala rin nangyari. Yung ika-4 na lupa, ang sabi diyan, good soil. Mabuting lupa. Yung ika-4, kaya siya ay lumago at namunga. Alam niyo po, our goal in going to church, kung ikaw ay Christian na, ba't ka nagpupunta sa church? Okay, check, to worship the Lord. Pag lumabas ka dito, hindi ka nag-worship sa Panginoon, hindi mo naranasan, failed. Parang kang kumain sa restaurant, hindi ka nabusog. Sayang, di ba? Ano pang purpose natin? To learn. Pumasok ka dito, at paglabas mo rito, hindi ka naman natuto,
failed ang purpose natin. Ano pa ang purpose natin? To grow. From soil 1 to soil number 4. Alam niyo po, let me just say this. Lahat ng matamis na bunga ng pagiging Kristiyano ay sa soil number 4 lang. Let me say that again. May PowerPoint tayo dyan. Lahat ng bunga ng pagiging Kristiyano ay nasa soil number 4. Ang problem po sa maraming Christian, marami tayong hinahanap sa Diyos. Lord, di ba sabi mo, you will never leave me nor forsake me? Soil number 4 yun. Nasa soil number 1 ka. We cannot claim the fruits of soil number 4 kung ikaw ay nasa soil number 1. Parang mangga. Alam niyo po, tayong mga Filipino, sanay tayo sa mangga. Pero sa ibang mga bansa, pag sinabing, what's your favorite fruit? Sabi niya, wow, I like mango. Sasabihin nila. Kasi yung mango, talaga namang masarap ang mango. Kahit nga may diabetes ka kinakain mo pa rin yung mangga sa sobrang sarap ng mangga. No, pero pag sinabi nila, akala ko ba masarap yung mangga? Yung kinain kong mangga, bubot. No, yung kinain kong mangga, mapakla. Ba't yung kinain kong mangga, maasim? Kasi ang pinag-uusapan, pag sinabing masarap ang mangga o matamis ang mangga, ay yung hinog na mangga. Hindi yung mapaklang bubot o yung, ano yung pangalawa? Maasim na hilaw. So ang pangako ng manggang matamis ay yung hinog na mangga. Kaya yung mga nababasa po natin pangako sa Bible, no, God will provide, no, etc., etc., bunga po yan ng soil number 4. Hindi po tayo pwede mag-demand sa Diyos, Lord, bakit sabi mo ganyan? Soil number 2 ka. Sasabihin ng Lord. That's why, gusto po natin na matutunan po natin how we can grow from soil number 1 patungo po sa soil number 4. Para lahat po ng pangako sa Bible, we can truly claim, kasi po, qualified tayo dun sa level na yon ng mga pangako ng Panginoon. And alam niyo po, lahat po ng ginagawa natin sa church ito, before we continue on with our message this morning, I would just like to let you know, lahat po ng ginagawa natin sa church na ito is aimed and geared towards growing from soil number 1 to soil number 4. Lahat po ng ginagawa natin, ang ending po ng lahat ito, pag pinagsama-sama natin, ang ending, gusto natin na makarating tayo sa soil number 4. So, may mga nagtatanong, bakit may mga Kristiyano hindi lumalago? Palagay ko po, nasagot na po natin yan. Minsan kahit ang tagal ko na nag-church, pastor, ang tagal ko ng Christian, nabasa ko na ang Bible, uma-attend ako ng ganito, etc., etc. Bakit hindi ko pa rin nararanasan yung spiritual growth na pinag-uusapan? No? Para masagot po natin yan, kailangan po natin mag-soul searching. Pero hindi lamang po soul searching, kailangan natin mag-soil searching. Ngayon pong umaga po na ito. Okay? Unang-una, to grow from soil number 1 to become soil number 4, ano po dapat natin gawin? You must, unang-una, receive and respond. Yan, nasa handout niyo po yan. I hope everybody has a handout. Ang purpose po ng handout natin para po later on ma-review natin or maituro din natin sa iba. Okay? To grow from soil number 1, you have to receive and respond. Matthew 13, verse 3 and 4. Balikan natin ha. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon, tinuka ang mga yon. Nandabali wala yung binhi kasi po nung inihagis niya, dumating yung mga ibon, tinuka yung binhi. Actually po, dito sa atin, lalo na rito sa Metro Manila, lalo na pag nasa kalye ka, lahat ng malalaglag sa kalye, madudurog. Sigurado yan. Cellphone, nahulog yan. Maya-maya, masasagasaan na yan, matatapakan na yan. Lahat. Kapag ka dumaan sa pathway, hindi na natin siya talaga papakinabangan. Ganon din po itong mga soil number 1 na ito na pinag-uusapan po natin. So, eto po ang tanong. Sino sila? Sino yung tinutukoy dito sa verse 3 and 4 na soil number 1? Binigyan po yan ng interpretation sa verse 19 para mas malinaw. Verse 19, kapag ang isang tao, okay, ako yan at kayo, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. So, ako yan.
Kayo yan, sabihin ng isa dyan. Hindi ako yan, pastor. Bakit? Hindi ako nakikinig eh. Okay? Hindi, tayo yan. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yon inuunawa. Iba yung nakikinig, iba yung inuunawa. Alam niyo po kung napansin po ninyo dito po sa church natin, we do our best na Tagalog ang ang ating Bible reading. We do our best na Tagalog ang atin pong preaching. Kasi po, pagka Tagalog po usapan natin, walang filter. No, kung ano yung sinabi ko, dire-diretso sa utak natin yan. Pero pag in-English pa natin yan, itatranslate mo pa sa English mo. Itatranslate sa English, so nagkakaroon pa ng extra step. So, gusto po natin Tagalog para po hindi lang naririnig, kundi nauunawaan. Kahit po hindi nakikinig, naririnig niya, nauunawaan pa rin ng kanyang subconscious. Kahit po papaano. Tuloy po natin. Siya ay katulad, balikan ko yung Okay, nakikinig lang mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yon inuunawa. Siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensahe na kanyang napakinggan. Binubura sa isip yung kanyang napakinggan. Okay, so sino sila? Hindi ko sinasabi na dito yun, na ikaw yun, yung nakapula, ikaw yun. Hindi ko sinasabing gano'n, Hanapin natin, kaya nga soil searching ang ating title. Hanapin natin, nasaan tayo rito. Okay? Sino kaya sila? Una, sila yung mga hindi nakikinig. Una. Yan yung nasa handout natin. Sila yung mga kung ano-ano ang ginagawa habang nasa church. Kanina, nagpe-praise and worship tayo. Kumakanta yung iba, nag-worship. Siya, text ng text. PM ng PM. Ngayon, nagsesermon tayo. Iba nakikinig. Siya, text ng text na naman. PM ng PM pa rin. Maya-maya, Facebook, nakalimutan pang i-mute yung tunog. Tutunog pa bigla yung mga reels na biglang naririnig pa bigla. Tapos biglang, uy, sorry. Di ba? Hindi nakikinig. Mga lumilipad ang isip. Meron ba dito, pakitaas nga kamay na lumilipad ang isip? Ayun, okay, 1, 2, 3, meron talaga no? Nakikinig Okay? Sila rin naman yung mga nakikinig pero walang pakialam. Naririnig ko yung sinasabi ni Pastor, soil number 1, soil number 2, okay, fine, whatever, I don't care. Sila rin yun. No, kahit na manggalaiti ako dito, kahit na maglalabas ang litid ko sa leeg dito, I don't care. Bahala kayo dyan. So walang pakialam. Sila yung mga, ito pa, pangalawa, sila yung mga mali ang purpose sa pagpunta sa church. Mali ang purpose. Sinabi natin yung purpose kanina, to worship God. No, to grow, to learn. Yun ang purpose natin. Pero iba mali ang purpose. Ano ba yung mga maling purpose kaya? Palagay mo, yung katabi, ginudge pa yung katabi, no? Mali kaya ang purpose, ikaw na lang. Ano purpose mo? Yung iba, ang purpose, kaya nagpunta sa church, napilitan. Kasi papaluin ng nanay. Kaya nasa church. Or for whatever reason, napilitan. Yung iba naman, may binebenta. Bakit kayo tumawa? Meron ba? No, di ba? May binebenta, may pakinabang, may matatanggap. Okay lang naman yun. Kunyari mamaya, o kaya after, di ba? Or before. Pero ngayon, worship tayo, okay lang yun. Walang masama doon. Okay lang naman yun. Kaya lang, ang masama, yung nasa labas, hindi na nag-join dito kasi nagbebentahan doon, nagpipirmahan ng kontrata, kung ano-ano. No? Okay, hindi naman masama yun, basta hindi apektado yung worship natin, yung personal na worship natin. Okay, ano pa? Sino pa yung mga mali ang purpose sa pagpunta sa church? Yung mga nakasanayan na lang. Linggo ngayon ba't ka nasa church? Linggo ngayon Naman ako to sa mga lolo-lolo ko, pag linggo, gumigising kami ng maaga. O pagkatapos, atin ng church, paglabas mo, blanco ang isip, walang natutunan, tinanong mo tungkol saan yung sermon, sasabihin sa'yo, hindi ko alam. Basta sabi, Diyos daw. Di ba? Namana kasi, nakasanayan lang, tradisyon na lang, kaya pumupunta sa church. They don't care, kaya na-bless, kaya naka-worship, o kaya nakakausap ang Diyos, they don't care.
Ang importante, napicturean ako. Ang importante, pag tinignan ko sa YouTube, nandun ako sa video, sa church. No? Mali ang dahilan, nakasanayan, or namana. Ito pa, yung iba pa, ewan ko lang kung meron dito, may nililigawan. Kaya nasa church. Ayoko kung meron dito. Meron pa yata pag nakawalong attend ka sa church namin, sasagutin kita. Meron pang gano'n. No? Mga wrong motive. No, wrong purpose. Kaya nasa church. Palagi mo i-bless ba ng Diyos yun? Diba? Ano pa? Yung iba naman, siguro naman wala dito. Mga pasikat. Wala naman siguro dito. No? Papasikat siya, bago yung damit niya, bago yung ano niya. Wow, mukhang uulan. Susuot ko yung jacket ko. Diba? Ang cute ko pag naka-jacket. No, baka ganon. Wala naman siguro. Pero I would just like to let us know na merong ganun talagang nangyayari nasa church for wrong reasons. Meron po talagang ganyan. Sino ba sila? Next, sila yung mga matigas ang puso. Sila yung mga soil number 1. Matigas ang puso. Hindi tinatablan. Kahit sabihin ko, beast mode to best mode. Hormone or demon. Paano magalit na hindi nakakasala? Kahit sabihin ko na take Jesus seriously or wala pa rin, hindi tinatablan. Kahit magbale-balentong ako dito, ang ending, hindi pa rin tatablan. No, matigas ang puso. Walang kabalak-balak sumunod sa Diyos. Kasi nga, mali ang purpose. Kaya, matigas ang puso. And meron din naman talagang mga Christian na wala naman talagang balak mag-grow as a Christian. Meron din ganyan. Talagang okay na yun, basta ako, napufulfill ko yung requirement ni Lord. Mag-church daw, o check. Magdasal daw, check. Magbasa ng Bible, check. Kumbaga parang ano na lang, di ba? Requirements na lang. Sila po yung mga ganyan. And finally, therefore, sila din yung dapat magduda kung Christian sila. Okay, sorry to say that, but I have to say it. Kung nagfo-fall ka dito sa mga unang binanggit ko na ito, ikaw yung hindi nakikinig, ikaw yung, mali ang purpose kaya ka nasa church, kung ikaw yung matigas ang puso, kung ikaw yung walang balak mag-grow bilang Christian, therefore, ikaw din yung dapat magduda kung Christian ka ba talaga. Hindi ko sasabihin na hindi ka Christian. Hindi. Ikaw ang nakakaalam nun. Ikaw at ang Diyos. Pero pag nagfo-fall ka dito, hindi Christian ang soil number 1. Hindi sila Christian, hindi sila pupunta sa langit, wala silang relasyon sa Diyos. And I hope hindi tayo nagfo-fall dito sa mga binanggit ko na ito, dito sa soil number 1 na ito. Now always remember, not everyone wearing a jersey is part of the basketball team. Hindi ko umot nakasuot ka ng Lakers na uniform, Lakers ka na. Hindi ko umot nakasuot ka ng coat na pang doktor, doktor ka na. Pumunta ka nga sa Watson, ang dami naka-coat dyan, akala mo doktor. Diba, minsan nga magpapacheck up ako eh. Kaya nga ang mga pulis, ang military, bawal, actually may batas po tayo sa Pilipinas, bawal magsuot ng uniform ng pulis o uniform ng military kung hindi ka naman talaga pulis. Kasi usurpation of authority. Kaso po yan. So do not be deceived. Hindi po lahat ng mga mukhang ganon, ganon na nga. Yung pala, soil number 1. Hindi ko umot may dalang Bible, hindi ko umot kumakanta, hindi ko umot etc. Christian na nga. Baka soil number 1 lang pala. So ano po ang dapat natin gawin? No, bakit sila ganun? Sabi po sa binasa natin, dahil inaagaw daw ng ibon. Pag binigyan mo ng Word of God, tinutok ka ng ibon, inaagaw ng masama. Sino yung masama? Alangan naman Diyos yun. Inaagaw ng demonyo. Eto na naman. Talagang itong diablo kasali lagi sa usapan Panggulo sa buhay natin. Ito pong diablo na ito. May demonic influence. Magtataka ka, pasigaw-sigaw na ako dito. Pero hindi pa rin pala talaga naiintindihan yung pinag-uusapan. Kasi po, alam nyo, may verse sa Bible, sabi sa Bible, binubulag ng diablo. 2 Corinthians 4:4. Share ko po sa inyo itong verse na ito. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Yes, may ganyan. Binulag, sarado ang puso, sarado ang isip.
kahit ano ang pag-aralan at pag-usapan po natin dito. So, how to grow from soil 1? How can we escape being soil number 1? Una po, grab the seed. Para mag-grow tayo, pagka mayroong seed, tulad po ngayon, grab it. Sunggaban mo kagad yung seed na yan. Buksan mo iyong mga mata. Kung ano yung pinag-uusapan natin dito, buksan mo ang iyong mga mata. Buksan mo ang iyong puso. Huwag mong patigasin ang inyong puso. Take every opportunity to learn. Pag meron daw seed doon, di ba? Parang sa Pilipinas, meron daw ayuda ron, takbuhan yung mga tao sa ayuda. Dapat ganun din, may namimigay daw doon ng Word of God, di ba? Grab the opportunity to learn and to grow. Pangalawa, after grabbing the seed, plant the seed. Itanim ang binhi na yan. Itanim. Paano po natin tinatanim yan? Una po, para natin matanim, tingin po kayo sa akin, makinig ng maayos. Makinig ng maayos. Yung po mga binabanggit natin dito na mga salita, pakinggan po natin. Yun pong na yan. And ito pa, sabi ko kanina, we do our best na Tagalog, ang preaching, Tagalog, tsaka nahihirapan ako mag-English kaya Tagalog talaga preaching. Tagalog, yung Bible natin, at may handouts pa tayo. Di ba? Pagka naman hindi ka pa natuto niyan, pagka naman paglabas dito, tinanong ka, tungkol saan yung sermon? Ewan ko. May handout ka na. Ang sagot mo ba? Ewan ko. Di ba? Yung po mga handouts na yan, natutuwa naman po ako kasi po ako, nakikita ko po kayo Pag nakita po lumabas dito yung underline, nakikita ko naman nagsasagot yung iba. Hindi ko lang alam kung nabibigyan lahat kasi po ang handouts natin yata, 150 lang yata yung ginagawa natin na handouts. Pero 200 po ang ating silya talaga dito sa loob ng church. So I hope everybody can get a handout. At i-file po ninyo yung handout na yan. Una, makinig mabuti, sagutan po natin yung handout, i-file ninyo yung handout na yan. Kasi po, pwede nyo pong ituro yan, pwede nyo pong balikan yan. Alam nyo ba, minsan, after ng worship, nagpunta sa SM, nagtanghalian, tapos pumunta po sa Watson, bumili po kami ng gamot. Alam nyo ba, nakakita ko ng handout dun sa Watson? Nakakita ko ng handout, sabi ko, ito yung sermon kanina. Iniwan sa Watson, matapos sagutan ng sagutan, iniwan sa Watson. Kaya dapat yung handout dito nilalagay ng pangalan name. Dapat may name Tapos kukunin ko, punta ka sa bahay ninyo. Ate, naiwan mo to sa Watson. Di ba, gamitin po natin ng mga handouts na yan. I-research po ninyo, tama ba sinabi ni Pastor? Baka naman pinagloloko kami nitong pastor na to. I-research po natin yan. Review it during the week. Pero alam niyo po, yung mga handouts na yan, that will be one of the ways that the Lord can use you. Kapag ikaw ay hinug na, pagka ikaw ay ready na, magagamit po ninyo yan, mga handouts na yan. And we're doing our best na simple yung handouts natin. In a way, kompleto, in a way, detalyado, para magamit natin po talaga. Yan po ang purpose niyan. Imagine nyo, piniprint natin lahat yan, colored pa yung kanyang cover. Diba? That's the purpose. So, itago po natin. And protect. Protect the seed. Yun yung pangatlo. Grab the seed, plant the seed, and protect the seed. Ang goal po natin is malampasan natin ang pagiging soil number 1. I hope, kung masasabi mo, Pastor, parang ako yung pinag-uusapan natin. I hope malampasan natin ang soil number 1 na ito. At kapag lampas na po tayo sa soil number 1, baka kapatid, nandun ka na sa soil number 2. Ay, praise God, at least nakarating na soil number 2. Ano ba itong soil number 2? Paano natin malalampasan ang soil number 2? Para malampasan siya, soil 1 maging soil 2, we have to reinforce and be rooted. Yung una, kailangan nating, ano yung una? Respond, receive and respond. Ngayon, reinforce and be rooted. Verse 5 and 6. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo ang mga ito agad ng mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa, mababaw ang ugat. Alam niyo po sa bahay namin,
sa likod bahay namin. Meron po kaming bubong sa likod. Yung bubong po namin doon, merong alulod. Alam niyo ba yung alulod? Palagi ko naman alam niyo yung alulod, ano? O, sa mga social dyan, ano, gutter. Gutter with downspout, you know? Okay. Meron kaming ganon, alulod. Tapos, yung alulod na yon, siyempre umuulan, nagkakaroon ng mga alikabok, nagkakaroon ng ganyan-ganyan. Alam niyo ba, mayroon tumubo na halaman? Doon sa alulod mismo, may tumubo na halaman. Anong tinignan ko, may putik. Kaya tumubo yung halaman. Ang galing. Ngayon, eto ang tanong, ano aasahan ko doon sa tumubo na halaman na yon? Mamumunga ba yun ng mangga? Hindi, di ba? Asahan mo, yung tumubo na halaman na yon, next week, wala na yan. Patay na kaagad yan. Kasi ano yung pundasyon niya? Wala, alulod. Di ba? Ang pundasyon mo ay mababaw na mababaw. Sino sila? Sino itong mga soil number 2 na ito? Verse 20. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe. Okay, check. Yung kanina, hindi nakikinig eh. Ito, nakikinig ng mensahe na kaagad at masaya. Masaya na tumanggap, no? Tumatanggap nito. Nakinig siya, tapos, yes, I agree, amen. Ano, ito yung amen, amen. Tinanggap niya ng masaya sa kanyang puso, ngunit, verse 21, hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Hindi tumatalab, hindi nagpe-penetrate, hindi lumalalim. Sandali lamang itong nananatili, at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang, tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ayawan na. No? Pagka may kaunting trouble, ayawan na. Sino sila? Sila yung mga mababaw ang pagka-Kristiyano. Mababaw. Kasi hindi tumitimo, hindi raw lumalalim. Sila yung mga hilaw. Kristiyanong hilaw. Narinig niyo na ba yun? Yung mga, yan yung biyanan kong hilaw. Ibig sabihin nun, naging girlfriend niya yung anak, hindi sila nagkatuluyan. Kaya, biyanan niya na hilaw. No, ako, engineer na hilaw. Ibig sabihin nun, hindi ako gumraduate. So, hindi ako totoong engineer, kundi hilaw. So, meron po mga Kristiyanong hilaw. Yung manggang hilaw, mangga ba yun? Oo, mangga pa rin. So, yung mga Kristiyanong hilaw, maaari, Christian, hindi pa lang hinog. Maganda, at least papahinog. No, ganoon din po yon, no? So, may mga Kristiyanong hilaw, sila po, maaari yung masasabi natin na 2-hour Christian. 2-hour Christian per week. Kasi 2 hours lang tayo rito eh. Pagdating sa SM, galit na rin sa cashier kasi ang bagal, galit na doon sa waitress kasi nauna pang serban yung kabilang table kaysa sa kanya, nakikipag-away sa parking. Pero pag nandito, Amen! Hallelujah! Your name is the highest. Your name. Di ba? Iba pag nandito. Pero iba din pagdating dun sa labas. 2-hour Christian. Buti nga gusto ko, habaan ko sermon ko para 3-hour Christian. Di ba? At least humaba-haba yung pagka-Christian. Ito po yung soil number 2. Sila po yan. Sila po yung fair weather Christian. Christian ako kapag all is well, all is good. Pero pagka may kaaway, hinuhubad ko pagka-Kristiyano ko, pumapatol ako sa matanda. Yung ganong uri ng Kristiyano, no? Christian lang siya kapag walang problema sa mundo. Pero pagka may problema na, hindi na. Sila yung mga madaling bumigay sa pagsubok. Ayan, point number 2 natin yan. Sabi, agad tumatalikod. Nadali silang bumigay. Lagi na lang bagsak kapag may pagsubok. No? Sila yung marupok. Walang tibay. Lumabas na ba yung PowerPoint natin? Ayan, okay. So, madaling, kasi yung PowerPoint po natin, ito yung si-signal na meron tayong sagot dyan sa handout natin. Okay, so, pagka may pagsubok, ano sabi dito? Agad tumatalikod. Ito nga, hinuhubad ngayon pagka-Kristiyano. Walang tibay na maasahan. Marupok na uri ng pagka-Kristiyano. Alam niyo po yung word na marupok? Hindi ko alam kung saan positive pwedeng gamitin yan. Marupok, alam nyo, marupok ang pag-ibig. Saan mo papakinabangan yung word na marupok? Marupok yung bahay namin.
marupok yung pinto, marupok. Lahat ng word na paggagamitan mo ng marupok, negative. At kung ikaw ay marupok na Kristiyano, negative din yun. Mababaw, baby. No? Bine-baby pa rin kahit na matagal na. Kapag dumating yung, sabi rito, kapag dumating yung matinding sikat ng araw, natutuyo. Pero actually tayo, hindi naman tinding sikat ng araw problema natin, ulan ang problema natin. Alam niyo ba kung anong mortal na kaaway ng mga Kristiyano? Ulan. Lahat ng activity cancel. Anyway, diba pagka umuulan, naiiba na talaga. Yan ang mortal enemy ng mga Kristiyano. Yan yung mortal enemy ng mga taong, Lord, I offer my life to you. Wag lang uulan. Sila po yung mga, sila yung mga gusto sanang sumunod sa Diyos, pero mahina yung pundasyon. Mababaw yung pundasyon. Kaya po hindi makasunod sa Panginoon. Sayang. So how to grow? Kung ikaw ay soil number 2, paano ka lalalim bilang Kristiyano? Para po lumalim bilang Kristiyano, reinforce yourself. Sabi nga natin kanina, reinforce. Hindi ko alam kung ano Tagalog na reinforce pero patibayin. No? Patibayin. Ibig sabihin, yung isang bakod, kunyari medyo bumubuwal-buwal na, i-reinforce mo, dagdagan mo pa siya ng tibay para hindi kagad siya bumuwal. But you have to reinforce yourself. You know why? You know why? Nobody will do that for you. Gustuhin ko man, sabihin ko, kukuha ako ng dugo ko, isasalin ko sa iyo para ma-reinforce ka. Hindi, walang ganun eh. It's really you. You have to do it. Walang iba. Kahit anong alaga, kahit anong dasal, kahit na anong kanta ang gawin para sa iyo, you will never grow. Ikaw lang talaga ang mag-grow by yourself. Personal talaga po yan, mga kaibigan at mga kapatid. And para tayo lumalim, not only reinforce yourself, but mag-ugat dapat. Unti-unti, lumalalim. Unti-unti. Kailangan po natin ng, listen mga kapatid, extra effort. Kung seryoso ka sa pagiging Christian mo, kailangan mo ng extra effort. Hindi pwede na Sunday, may utang na loob pa nga ang Diyos sa akin kasi andito ako pag Sunday. Hindi pwedeng ganun. Lord, isang buong taon wala akong absent baka naman. Diba? Hindi pwedeng ganun. Kailangan natin ng extra effort. Lalo na po pagdating sa mga troubles, sabi nga sa sikat ng araw, minsan naman hindi naman matindi. Kahit konting sikat ng araw, konting pagsubok, konting trouble. Kaya nalulungkot po ako, alam nyo, kapag kami nababalitaan po ako sa church, halimbawa, nag-away yung dalawa. Naisip ko, ano pinag-awayan nila? Tapos ang pinag-awayan lang naman, mga simpleng di ba? Di bali kung pinag-awayan nila, nag-agawan ng asawa, o kaya sinaksak. Naintindihan mo nag-aaway. Pero kung nag-aaway, bakit? Sabi ba naman, ang dami ko daw split ends. Yun lang pinag-awayan pa ninyo. Di ba, nakakalungkot kapag yung mga ganoon. Ang babaw nun, kapatid. Ang babaw nun. We should know better than that. Kung matagal na po tayong Christian, dapat mas malalim na po. Extra effort para hindi tayo maging magagalitin. Extra effort para hindi tayo reklamador. Extra effort para hindi tayo matampuhin. Extra effort para maging matatag sa pagsubok. Kailangan po natin ng extra effort. And I hope, habang sinasabi ko po ito, I hope wala ditong soil number 1 na paglabas ng pinto, nakalimutan na lahat itong pinag-aaralan natin na ito. Ang naiisip, extra rice sa halip na extra effort. I hope huwag nating makalimutan po yan. Maging matatag. Hindi yung lagi na lang damay ang Diyos kapag nagtampo siya, nagalit, ayaw na maging Christian. Huwag ganun. Huwag ganun. Dapat po meron tibay na inaasahan po sa atin. So, paano po lumalim at magkaugat? Palibasa nga po, minsan walang alam, kaya mababaw, kaya hindi nakakaugat. You have to grab our trainings that are offered here in church. Maski hindi rito, maski sa labas, grab those training. Alam niyo po yung kaliwanagan natin, kita niyo naman yung mga advertisement natin dito. Di ba? Talaga namang world class. Yung ating mga video rito para lang imbitahin ang lahat na umattend ng ating, in a way, yan po yung ating local Bible school. Yan pong kaliwanagan natin yan. May Sunday school sa mga bata,
Yung kaliwanagan, pang matanda naman po talaga yan. Kasi malalalim na ho pinag-uusapan natin yan. Detalye na ho ang pinag-uusapan natin yan. Grab those training. Last year, meron po tayong training, counseling. Kumuha po tayo ng teacher na may masteral, nagtuturo talaga sa university para turuan tayo ng counseling. 12 Sundays, binayaran po natin yung teacher na yun. Grab, kapag may mga training po na ganyan. Pag may ino-offer po tayo, no, meron tayong guitar training, libre. Grab, yung mga training na ganyan para lumalalim po tayo sa pananampalataya po natin. And also, paano pa lumalim? Grab the training. Secondly, join our church groups. Join our church groups. Kung ikaw ay babae, mag-join ka ng women. Kung ikaw ay lalaki, men. Di ba? Kung ikaw ay youth, edi youth ka. Kung hindi mo alam kung saan ka mag-join doon sa tatlo na yon, attendan mo lahat. Di ba? Kasi po, hindi, totoo po. Minsan po kasi mayroong mga naririnig ako, sabihin po nila, wala naman akong kakilala dyan sa church na yan eh. Sabihin lang ganun. Kasi hindi, tagal na ako dyan pero wala akong ka-close. May narinig po ako na ganyan. Pero alam niyo po ba kung bakit walang ka-close? Kasi po, Pastor, matagal na ako umattend, 2 taon na. Wala akong ka-close. Alam niyo po kung bakit wala? Wala kayong magiging ka-close kapag umaattend kayo ng Sunday morning lang. Una, sa akin kayo lahat nakatingin. Hindi nyo na nakikita yung nasa likod ninyo. Ang nakikita nyo nasa harap nyo, batok. Magiging close ba kayo ng batok? Yung nasa gilid ninyo, kakilala nyo na. Okay, hindi nyo kakilala. Alang naman daldalin mo habang nagpe-praise and worship. Pagkatapos natin, kantahan na tayo ng I love you with the love of the Lord. Pero, di ba, kamay-kamay lang yon, pero nag-uunahan ng lumabas talaga. Wala kang magiging ka-close kapag dito ka lang nag-a-attend ng Sunday morning. So, walang may kasalanan nun, pero kung gusto mong magkaroon ng ka-close, ang unang-una mong kailangan gawin, yung simple lang, madali lang, hindi ka pagdadasalin, hindi ka pagtuturuin, hindi ka, yung magaang lang na fellowship, magaang lang, umattend ka ng women. Kung babae ka, umattend ka ng women. Simple lang sila dyan. Nagkukwentuhan lang sila. Hindi naman sila nagkukwentuhan lang sila. Parang mali yung pagkakasabi ko. Hindi, ibig sabihin, magaang lang sila. Nag-uusap sila ng sermon ngayon, pag-uusapan nila, so narinig mo na rin yun, so nakakasali ka sa usapan. Tapos, minsan nag-ano lang sila, paano magluto, no? Minsan mga ganoon, magaang lang yan. And I promise you, pag nag-join ka ng women, magkakaroon ka kagad ng support system dito sa church. Makakilala mo kaagad sila, pare-pareho kayo ng interest. No, minsan nga, meron sila, paano mag-makeup eh. Meron silang ganoon na dati. Di ba? So, pero kung lalaki ka, huwag ka umattend dun. Baka iba matutunan mo. Ngayon kung lalaki ka naman, andyan yung mga macho natin, ng mga kalalakihan. Diba? Andyan yan. So, wala pong dahilan para wala kang maging ka-close, para wala kang makakakilala sa church. O kaya naman, mahihain ako, Pastor, online lang eh. Bible study. May mga Bible study groups tayo, online pa rin. Nagiging ka-close mo pa rin sila, nakakakilala pa rin kayo. Kahit na nakasarado ang video mo sa Zoom, nagiging kakilala mo pa rin sila at familiar. No, connect. Connect with everybody, with many people in this church. Kailangan po natin yan. Fellowship po kasi yan. Connection is important. Alam niyo po ba, nag-research po ako nitong week na ito. Hinanap ko po, may kaibigan ako si ChatGPT. Tinanong ko sa kanya, ano ang rate ng suicide sa buong Asia? Sino ang pinakamataas sa suicide at sino ang pinakamababa ang suicide? Alam niyo po, ang pinakamataas na suicide sa buong Asia, in every 100,000 people, pinakamataas ang South Korea. O yung mga mahilig din, mga Koreano dito, mahilig sa Koreano. 24 na tao ang nagsusuicide for every 100,000 na population. Pinakamataas. Alam niyo kung sino susunod na mataas? Japan. Ilan naman yung Japan? 16 ang nagpapakamatay every
every 100,000 population. Pangatlo, Singapore. Kita niyo yung mga bansa, anong pareho, 11 ang Singapore. Ano ang commonality nitong tatlong bansang ito? South Korea, Japan, Singapore. Huwag niyo sabihin na puro sila singkit. Hindi yon. Medyo sila economically, medyo matataas sila economically. Alam niyo kung nasaan ang Pilipinas sa suicide rate sa buong Asia? Kung kunyari pagpalagay na, ilan ba yan? Kunyari 20. Kung number 1 ang South Korea, Japan, Singapore, number 1 ang Pilipinas, number 20. Pinaka dulo, ang nagpapangamatay daw sa Pilipinas, every 100,000 population, 2 lang. Pero, eto lang ang nakakalungkot 2 lang, pero unti-unti daw dumadami. Alam niyo kung bakit unti-unti dumadami? Hindi sa mga matatanda, doon sa mga bata. Kasi yung mga bata, na-isolate sa sarili lang nila. Nasa isang kanto ng bahay, nasa dilim, cellphone ng cellphone, ML ng ML, gaming ng gaming, sisigaw bigla, attack, attack, attack! Diba? Ranking. Ito, inuutusan mo, ranking kami. Walang kausap na ibang tao, nagiging isolated. Hindi katulad nung bata tayo, di ba? Tumbang preso, wala kayong malaruan, yung latang sira-sira, babatuhin nyo ng tsinelas. Diba? Kasi nagkakaroon ng fellowship. Ganyan po nangyayari. Kapag tayo po na hindi nagkaroon ng connection dito po sa church natin, we become like South Korea, Japan, isolated. Mag-isa ka lang, individual. Kaya po ang Pilipinas ay huli, talaga kulayalat, kasi ang Pilipinas lahat kaibigan eh. Kaibigan mo yung gwardiya, di ba? Kaibigan mo yung tricycle driver, lahat. Kinakaibigan mo lahat kasi balak mo utangan lahat. Kakaibigan mo lahat. Kaibigan mo yung may sasakyan kasi balak mo hiramin yung sasakyan pagka may emergency. Kasi interdependent tayo ng mga Filipino. Kaya po ganun. Ganun din po sa church. Makipagkaibigan, makipagkilala. Importante po yung relationship na yan. At balikan ko yung mga youth dyan. Huwag kayong cellphone ng cellphone. Sorry, nabalikan pa eh. No? Tapos na, binalikan pa eh. Kayong cellphone ng cellphone. Nung mga bata kami, kapag may troubled kami, kapag napagalitan kami, naglalayas kami. Kasi matitibay dibdib namin. Kaya namin mabuhay mag-isa. Ayan. Kaya lang pagdating namin sa layasan, ay wala pala kaming pera. Naiping yung pera. Ngayon, di ba, sarili lang niya. Ganun. Sabi namin, makita mo, tigok-tigok na. No? Tigilan niyo yung mga youth, magsama-sama nga kayo. Yung mga youth dito, umattend kayo ng youth. Magkaroon kayo ng mga kaibigan na youth dito. Kahit na mag-ML kayo na sama-sama dito, at least sama-sama kayo. At di ba, at least meron kakampi dito. Hindi yung mag-isa ka nag-ML doon, nakakalaro mo nasa Japan. Tapos sabihin na talo yung nasa Japan, magpapakamatay na ako. Sige, ako din. Diba? So, mga youth, umattend kayo ng youth. Hindi namin kayo dadalhin sa kasamaan. Hindi namin kayo dadalhin sa kababawan. Dadalhin namin kayo sa goal ng Diyos, sa plano ng Diyos para sa buhay mo. Okay? Sige, balakpakan natin para yung mga youth Meron bang youth mamaya? Meron. Merong youth mamaya. Umattend kayo. Dalhin yung mga cellphone nyo. Okay? At pangatlo doon, be discipled. Okay? Be discipled. Gusto mo talaga na makakawala sa soil number 2, magpa-disciple ka. Magpa-disciple ka. Lumalim ka sa doktrina. Pinag-aaral natin yung doktrina dyan sa discipleship. Kasi iba, hindi alam ang doktrina ng church natin. Hindi alam yun. Matagal mo na sa church, hindi mo alam na ganito pala yung mga pinapaniwalaan natin. No, learn doctrines and lumalim din sa spiritual discipline. So kung lampas ka na sa soil number 1, congratulations. Kung lampas ka na doon. Ngayon naman, lampasan mo ang pagiging soil number 2. Magpakalalim sa Panginoon. Pangatlo po, paano naman natin malalampasan? Soil number 3 naman tayo. Para malampasan ang soil number 3, remove and refocus. Tanggalin at mag-focus. Matthew 13 verse 7. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang halaman, matitinik, sinakal ng mga ito ang mga binhi na tumutubo roon. Okay, sinabi natin kanina yan. Sino ngayon sila? Sino ngayon yung mga yan?
Verse 22. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa. Dami iniisip, bayarin, no, problema sa ano. Dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. So sino raw po itong mga soil number 3? Sila po yung may alam na, may tanim na, naturuan na, nakikinig naman, nag-amen naman, nag-i-start na mag-grow, pero may ibang priority sa buhay. No, ang Diyos sa kanila parang sideline lang. No? Sideline lang yung pagiging Christian. Attend lang ako ng church, attend ako ng worship. Kapag sideline ko lang yan. Hindi yan ang buhay ko. Hindi yan talagang sentro ng buhay ko. Ano raw inuuna? Ang inuuna raw ay kayamanan. Masama ba yan? Ako nga gusto ko yumaman eh. Pero, hindi naman ibig sabihin na gusto mong yumaman, kailangan ipagpalit mo ang Diyos mo para lang yumaman. Pwedeng pagsabayin yan. Naniniwala ba kayong pwedeng pagsabayin yan? Ang daming mayaman, tapat sa Diyos. Maniwala po kayo. No? Marami na po akong na-meet. Mayayaman sila, tapat sila sa Panginoon. Kasi pwede. At lalo silang pinagpapala ng Diyos. Yung iba, hindi na nga mayayaman, gustong yumaman, ang gagawin, bibitiwan ng Diyos. Anong klase naman yun? Hindi isasali ang Diyos sa kanilang buhay. May warning ang Bible tungkol dyan. Sabay-sabay natin basahin to 1 Timothy 6, verse 9 and 10. Okay, samahan niyo po ako, sabay-sabay natin basahin. Ready? Go. Ang mga nauhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at ang mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Verse 10. Asa na verse 10? Okay, go. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Grabe naman yan, no? Grabe mga words na ginamit sa Bible to remind us. Sa kagustuhan daw na yumaman, sa kagustuhan na kumita, ano ron sabi? Nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. No? Ano ang English ng kapighatian? Agony. No? Pain. Hurt. Gusto mo lang naman yumaman eh. Ang ending, lalo ka pang napasama. Lalo pang bumigat. Kanina po, pinag-usapan natin yung suicide rate. Sa Japan, South Korea. Alam niyo po ba kung ba't mataas ang suicide rate nila bukod sa loneliness? May isa pa hong dahilan. Stress na stress sila dahil sa competition. Sa business, sa pagkita, sa lifestyle, no, sa kanilang yung cost of living. Nahirapan sila. Kailangan nila, magaling yung kailangan taasan ko rin siya. No, bumili sila ng BYD, kailangan bumili ako ng Tesla. Kailangan taasan nila, bumili sila ng TV, 85 inches, kailangan bumili ako 86. Okay. Nahihirapan, sila. Nagpapayabangan sila, merong competition. Yung anak ko graduate, yung anak mo hindi graduate. May pressure. Nakadagdag po yun kasi may ibang priority. Ito pong mga tao na ito na nagsusuicide. So, tayo rin po, mga kapatid, yan ang warning sa atin. Hindi masama ang pera. Kailangan natin ng pera. Essential ang pera, pero hindi pera ang Diyos natin. Gagamitin natin ang pera para purihin ang Diyos natin. Gagawin nating alipin ang pera, hindi Panginoon. Ang Diyos ang Panginoon natin, yung pera ang alipin po natin. Huwag mo ipagpapalit ang kaluluwa mo dahil lang sa pera. Si Jesus, isa po sa temptation sa kanya, sabi ng diablo, Jesus, tingnan mo lahat ng kayamanan ng mundo na yan. Bibigay ko sa iyo lahat yan. Kung sambahin mo ako. Ano sabi ni Jesus? Ayoko. No way. Ang Diyos ang dapat sambahin. Si Jesus yan. Pero hindi mo alam, ang diablo pala, sinabi rin sa iyo yan. Tingnan mo lahat yung pera na yan, yung kayamanan na yan. Bibigay ko sa iyo yan. Mag-corrupt ka lang. At sabihin mo, okay, sige. Mandaya ka lang. Sagot mo, okay, devil, gagawin ko yan. Di ba? Manloko ka lang, okay.
Minsan nakala natin, ganun-ganun lang yon, umuoo na pala tayo sa demonyo. Bibigyan niya tayo ng kayamanan, kapalit ng Diyos natin. So isang dahilan po yan, kaya merong soil number 3. Andiyan na, may tanim na, hindi pa nag-grow. Yung mga katabi niyang tinik, nag-grow. Siya hindi mag-grow kasi ang dami niyang pinoproblema sa buhay. Ang dami niyang iniisip. Ang dami niyang sobrang busy sa buhay. Pag meron tao, kakamustahin ko, Kuya, kamusta ka na? Tagal na kita hindi nakikita sa church. Sabihin niya, daming ginagawa eh. Daming ginagawa. Talaga. Bakit pag biglang nagkasakit, biglang lilitaw sa church? Tapos sasabihin, magpapapray. Bakit yung isang kakilala ko, ang dami-dami raw, sobrang busy. Tapos biglang magkakaroon ng exam. Papray, attend ng ganito, lahat inattendan. Hindi ko totoo yung pagiging busy. Mga kapatid, tingnan niyo ako. Busyness is a myth. Hindi totoo yan. Depende lang yan sa priority. No? Pagka busy ka sa isang bagay, ibig sabihin, hindi importante sa'yo yung bagay na yun. And I'm not talking about church. I'm not talking about church attendance. I'm talking about God. I'm talking about God being your number one. Nasaan ka man? Yung pag-attend naman sa church, hindi naman common nag-attend ka sa church, ibig sabihin, banal ka na eh. Hindi naman eh. Nagpapakita lang yan ng priority natin. Pero hindi niya nagpapakita ng tunay na puso at kalooban natin. Pero in a way, di ba, like for example, pag-aaral, kung mapasok ka sa school, nag-aaral ka? Hindi, di ba? Pero kung gusto mong matuto, pumasok ka sa school. Pwede ka naman mag-homeschooling, pwede ka naman mag-self-study, pero iba kapag ka pumasok ka sa school at nag-enroll ka talaga. So ganoon din po yung church. Unahin po natin ang Panginoon. Nasa church ka man o wala. No, yung iba po sa atin, hindi pwede sa church talaga eh. May dahilan eh, may pasok eh. Di ba? Ito lang, simple lang po. Sa akin, ito lang patakaran ko. Ito lang ang itanong mo sa sarili mo kung nag-iisip ka, magsisimba ba ako o hindi? Ito lang tanong mo sa sarili mo, may choice ka ba o wala? Pag ang sagot mo, walang choice eh. Ba't walang choice? May pasok ako eh. O di hindi. Walang choice eh. Bakit? May sakit ako eh. O di hindi. No, walang choice eh. Pero kung may choice ka, pero pinili mo na, hindi na ako mag-church, meron namang online eh. Di ba? Hindi po katanggap-tanggap yon. Yung online, ginagawa lang po natin yan para doon sa mga out of town, no, sa mga may sakit, doon sa mga may pasok, doon sa mga, hindi ho yan palusot, yung online na yan. Tapos sabihin natin, wala akong ka-close. Wala ka talagang ka-close, nasa online ka eh. Pag umatid ka nga rito, wala kang magiging ka-close kung church lang, online pa. Diba? So, grow from soil number 1 to soil number 2 and now to soil number 3. Isa pa ho sa mga hadlang, ibang priority, kayamanan, iba pa, love life. Kaya ano rin yan, hadlang din yung love life na yan. Pero siyempre, lahat tayo kailangan ng love life, di ba? Pero, hindi yan dapat maging dahilan kaya ka mawala sa paglilingkod sa Diyos. Kasi nahumaling sa iba. Ano pa? Worldly pleasures, layaw ng laman, katamaran, pagpapasarap. Mga kapatid, we have to grow and refocus. Alisin natin, remove itong mga worldly pleasures, itong mga paghahangad ng kayamanan na wala sa lugar, and we have to refocus. Mag-focus po tayo sa Panginoon. Unahin ang Diyos. Unahin ang Diyos. Hindi ko sinabi unahin ang church, ha? Iba yon. Iba ang church, iba ang Diyos. Hindi ko inuna mo ang church, inuna mo ang Diyos. Unahin ang Diyos, nasaan ka man. Di ba lagi kong binabanggit yung botones? Favorite na illustration ko yun. Itong botones, itong polo. Ano lagi ko sinasabi dito? Kapag ka magpo-polo ka ng damit, dapat yung botones number 1 nakalagay sa butas number 1. Pagka yung botones number 1, nilagay mo sa butas number 2 at tinuloy-tuloy mo, ang ending, hindi pantay yung dulo ng polo mo. Di ba? Hindi pantay kasi mali yung butas ng botones. Pagka tama yung botones number 1 at botones number 2, pag tumama, sunod-sunod na yan, tatama. Pag mali ang una, sunod-sunod na rin yan, mali. Ang botones number 1 ay ang Diyos. Pag siya ang una, sunod-sunod na tatama yan. Inuna mo siya bago mo
pinakasalan yung isang tao, tatama yan. Hindi mo siya inuna, baka mali, inapakasalan mo. No, inuna mo siya bago mo pinirmahan yung kontrata, baka sunod-sunod, tatama yan. Pero pagka inuna mo yung kontrata, bago siya, baka sunod-sunod, mali na rin yan. Simulan ang buhay po natin sa tama. Unahin ang Panginoon and make God the center. Siya dapat ang sentro ng buhay po natin. Alam niyo po, hindi ko alam kung na-share ko na ito dito, pero may picture po ko na ipapakita sa inyo. Nakita niyo na ba itong picture na ito? Na-share ko na ba dito to? No? Ito po yung sentro. Sentro po ito ng bisikleta. Pagka yung sentro ng bisikleta wala sa lugar, anong mangyayari? Ayan, ang gulo-gulo. Di ba? Pero kapag ang sentro ng bisikleta, susunod, pakita natin yung next picture, nasa tamang lugar ang sentro, lahat ng rayos ng bisikleta, tama. Magagamit, mapapakinabangan, matibay at matatag yung gulong na yan. Kasi tama ang sentro. Pero pakibalik yung picture, isa, mali ang sentro, yan ang buhay. Yan, magtataka tayo, ba't kaya ang gulo-gulo ng buhay ko? Nagdadasal naman ako. Ba't kaya ang gulo-gulo ng buhay ko, etc. Wala sa sentro. Ang Diyos, wala sa sentro. So mga kapatid, unahin ng Diyos, make God the center. At kapag nangyari na po yan, soil number 4 ka na. You will begin to reproduce and rejoice. Meron na po tayong kasiyahan, makakapag-rejoice na po tayo. Now, sino naman sila? Sila yung mga taong nararanasan ng power ng Christianity. Sila yung nararanasan ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Sino sila? Sila po yung mga pinaghihimalaan ng Diyos. Gusto mo ba na himalaan ng Diyos? Soil number 4 yan. Sila yung mga, pag nagdasal, sinasagot, tinutugon ng Diyos. Soil number 4 yan. Sila yung mga may pangailangan, nagpo-provide ng Diyos. Soil number 4 yan. Nandoon po lahat yun. Sila po yung mga magulo lahat ng nangyayari, pero merong kapayapaan sa puso. Soil number 4 yan. Nandiyan ang lahat ng matatamis na bunga ng Christianity sa soil number 4. Sabi po sa Bible, 1 Corinthians 4, verse 20, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Ang church, ang kingdom of God, ang Christianity, hindi puro daldal, hindi puro salita, kung hindi karanasan. Nararanasan mo, totoong may Diyos, totoong buhay ang Diyos, totoong kumikilos ang Diyos. Yon ang ibig sabihin ng Christianity. And when we go to church, yan ang hanapin po natin. Merong Diyos na kumikilos, meron kang katabi. Pag uwi mo sa bahay, kasama mo siya. Meron kang problema, papayungan ka niya. Merong need, tutulungan ka niya. Yan ang Diyos natin. Yan ang Christianity. Yan ang soil number 4. Transformation, soil number 4. Kaya mga kapatid, hanapin natin yan. Pag nakikita natin, parang walang transformation, wala pa tayo sa soil number 4, magpatuloy po tayo, lumalim, lumago, hanapin po natin ang kalooban ng Panginoon. And I would like to end with this picture. Itong picture na to is very intriguing. Nung pong nakita ko, papaya, nasa pader, pero namumunga. No, kasi kapag ikaw talaga, I'm sure yung papaya na yan, hindi lang natin nakikita, may nakapitan ng ugat niyan. May lalim yung papaya na yan. Ano ibig sabihin niyan? Hindi mo kailangan maging matayog na papaya, hindi mo kailangan maging matabang papaya, basta kailangan nakakapit ka sa Diyos. Connected ka sa Panginoon. At pag connected ka sa Panginoon, mamumunga ka talaga nasa saan ka man. Hindi mo kailangan maging mayaman, hindi mo kailangan maging healthy, no? Hindi mo kailangan maging good looking, hindi mo kailangan maging cum laude, hindi mo kailangan yan. Kailangan mo yan sa ibang bagay. Pero sa relasyon mo sa Diyos, kailangan mong kumapit. Lumalim, lumago, at mamunga. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ito ang hamon ko sa bawat isa sa atin. Hanapin mo, anong soil ka? Anong number ka bilang soil? And lalo, andyan yung mga handout natin, respond appropriately so that we will all grow. Ang sarap siguro kapag lahat tayo rito nag-grow.
Pag lahat tayo rito namumunga, lahat tayo ginagamit ng Panginoon, napakasarap po mga kaibigan at mga kapatid. So this morning, before we close in prayer, decide. Mag-decide ka. Sabihin mo sa sarili mo, enough. Enough is enough. I refuse to not grow. I refuse being soil number 1 or soil number 2 or soil number 3. It is my goal to become soil number 4. It's time to grow up at huwag kang umuwi na hindi mo sinasabi sa sarili mo, I want to grow and serve the Lord. Manalangin po tayo. Ama namin, kailangan ka namin, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang farmer. Ikaw po ang gardener. Ikaw po, Panginoon, na nagpapatubo at nagpapalago. Pero Lord, nandito po kami. Taniman mo po kami ng inyong mga salita. Palalimin po ninyo kami. Palaguin po ninyo kami. Hamunin niyo po kami ng mamunga, Panginoon. At ang bunga po ay magmumula sa inyo. Ama, maraming salamat po sa mga salita mo na naihasik ngayong umagang ito. At salamat, Lord God, sa mga puso na tumanggap ng mga salita na ito. Huwag po nawa, Panginoon, maagaw ng dyablo ang mga salitang ito. Kundi paglabas namin, lalo pa namin itong palalimin, lalo pa namin naisin na madiligan ito, at lalo pa po, Panginoon, na mamunga kami sa inyong kaluwalhatian. And in that way, Lord, may enjoy po namin, matatamasa po namin ang lahat ng matatamis na bunga na kami po, Panginoon, ay nasa soil number 4. Thank you, Lord God. I love you, Lord. We love you. We praise you, Lord. We honor you. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.